Bico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Resco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang uyan headlines kan mga bareta ang unya na Biyernes sa Lado Nasyonal. Estados Unidos hinagad sa Pilipinas ang extradition ni Kibuloy. Mga Pinoy na mayo ng trabaho naglangkaw sa 2.59 milyon. Presidente Marcos pig-alerto ang mga ahensya di gobyerno ki Maymay. Iba pang headlines kan mga bareta propwestong nagtatao sa DepEd kan libreng magpili nin paagi kan pagtukdo sa basic education saro na ining lay. Sa lado lokal, mga maestra sa Camarines Sur sarabay na nagsumpa sa ginibong mass oath-taking ceremony. Sa iba pang pamayo sa lado lokal, 350 milyon dolyares na geothermal project na katalaan magkapital digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, may nagluya, dolphin padagos na naguhuma, sabi kan Pag-asa. Sa luwas kan Pilipinas, drone na igwang bomba duman sa Germany na diskubre na igwang karga na military ammunition. At yan ang detalles. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta inutunta sa Lado Nasyonal. Formal nang pigagad kan gobyerno kan Estados Unidos ang extradition kan leader kan Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy na presenteng nakakulong sa Pasig City Jail. Natubang si Kibuloy sa mga kasong child sex trafficking, may iwasan na pag-puslit kan darakulang kantidad nin kwarta asin iba pang mga kaso sa Amerika apwera pa sa mga lokal na kaso digdi sa Pilipinas na qualified human trafficking asin man child abuse. Sigon ki Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na ipadara na ang formal na kagadan kan gobyerno kan Amerika sa Department of Justice. Nagpaluwas man nina sa sarong federal na korte sa US nin warrant of arrest kontra Kikibuloy kan Nobyembre 10, 2021 matapos siya na kasuhan nin conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion asin man sex trafficking of children. Pigakusaran si Kibuloy kan pagpartisipar sa sarong labor trafficking scheme kung sa inpigdara sa Estados Unidos ang mga miyembro kan simbahan gamit ang mga visa na subot nako sa paikan pan luloko asin pagkatapos pigpirit sindang magkalap ng donasyon para sarong fake na charity. Ang mga donasyon na ini pigasabing ginamit tangarig na mag-finance sa church operations asin man sa lifestyle kan mga leader. Inaristar si Kibuloy duman sa Davao City kan September 8, 2024 asin poon ka ito nagsunad na siya ni not guilty na plea sa kasong qualified human trafficking. Mientras tanto sa iba pang bareta, tuyaw ni Palace Press Officer Attorney Castro ang nagkapirang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na subuot nag-aakto na abogado kan depensa imbisda na parahapot sa naman para sa paglinaw. Sigon ki Castro mahihiling sa mga pagdangog na may sadiring proseso asin lay alagad iibada ang interpretasyon ka nagkapira asin daiman pigtutugutan ang mga testigos na tapuson ang saindang simbag. Dagdag pa kaini na dapat nakikipagdebate ang Senator Judge sa mga testigos sinulita ang mandato ni Dayo Akuahon ang katutuuhan para sa namamanwaan asin bako para subuot na takupan ang mga irregularidad. Dagos-dagos kita kan mga bareta ilabyog niya to sa lado lokal. Dating city officials na igwang kapabayaan sa pagtugdok kan mall di sa Sagop Creek maninimbag sigon sa punong barangay. Detalyes ka na bareta Boyet Paderes.
Dapat mapanimbag ang mga dating opisyal kan LGU Naga sa huli sa kansubot kapabayaan sa pagpatugdukan sa Rugdakulang Mall sa Sagup Creek na pinagtutok dung rason kan pagbaha. Ini ang laman kampahayag ni Kapitan Francis Mendoza kan Barangay Concepcion Pequeña dapit sa pagbuktak ng isilab asin pagbuktak kan establishment sa sinambit ng waterway sa parte kan Diversion Road kataid kan Barangay Triangulo. Sigun kay Mendoza, Arab kan dahil na pinagranan na dating opisyal na ipinagbabawal kan lay ang pagbugtakan islab asin pagtugdukan edipisyo sa agyan kan tubig alagad pinabayaan kay na magkaigwan ng Dakulang Mall sa sinambit ng lugar. Para sa BBS News, Boyet Padari. BBS Basta Bareta, sigurado. Baltan tayo mga bareta sa lado nasyonal, naglangkaw ang numero kan mga mayong trabaho digdi sa nasyon sa 2.59 milyon kan Hunyo 2026 kabaing ini kan 4.9% na unemployment rate. Inibase ini sa Labor Force Survey kan Philippine Statistics Authority na pigpaluwas kasuudma. Sigon ki Civil Registrar General Dennis Mapa, ang June 2026 unemployment rate masalangkaw kan nina nasa 3.7% kumpara kan Hunyo 2025 na 1.95 milyon na jobless Pinoy asin kan Mayo 2026 igwamanin mga o nasa 2.50 milyon na mga unemployed. Sa balyo kan paglangkaw kan unemployment naghiwas man ang labor force sa 53.25 milyon kan Hunyo kanag na taon. Ano merong ini kan mga may trabaho ay nag-abot man sa 50.66 milyon kan Hunyo 2026 nasa 6.11 milyon ang underemployed o mga obrerong maut madagdagan ang oras kan sa indang trabaho. Nagastando pigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gabos na ahensya di gobyerno na magpautob kan full alert status ninhuli sa huma kan bagyong Maymay asin pigpakusog kan southwest monsuno habagat. Sinabi ni Attorney Claire Castro na ipigsugo kan presidente ang tulos na pagpautob kan mga lakdang sa pagsimbag sa kalamidad tangarig daang mainaan ang epekto kan bagyo asin maprotehiran ang mga komunidad na pinaka-apektado. Isinasailarom na sa full alert status ang NDRRMC mantang ipinapautob naman kan gabos na miyembro kan ahensya ang mga kinakaipuhan na lakdang para man sa marikas asin man magkakuroniktar na pagsimbag. Kabali sa direktiba ang higot na preemptive evacuation sa mga lugar na madaling bahon, landslide prone areas asin mga komunidad na harani sa baybayon na dagat. Sa Metro Manila nakapwesto na ang MMDA sa pamayo ni Chairman Romando Artes sa mga rescue personnel asin man o kan sa indang mga rescue personnel asin man kagamitan. Sigun kay Castro, nagagana na ang gabos na 73 na pumping station sa Kamanilaan. Nakaantabay ang mobile pumping units asin pigigibo na ang preemptive pumping operations. Tarig daang mapalangkaw ang kapasidad kan mga bulusan kan tubig asin man malikayan ang pagbaha. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, inagyat kan prosecution panel kan Kamara ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mag-explicar dapit sa mga misteryosong pangalan na nakalista bilang resipiente kan 612.5 milyon pesos na confidential funds kabali na ang Mary Grace Piatos na subot alias alagad may pirma sa acknowledgement receipts. Sigon kay Attorney Amando Ligutan, Private Counsel kan Prosecution Panel, dahil man mapaluwanag kung tano da may pirma ang mga resibo kon alias sa naman ang mga pangaran kan mga ini nakapadaman sa acknowledgement receipts na ipigsumitir kan Office of the Vice President asin DepEd ang mga pangaran ni Mary Grace Piatos, Rinan Piatos, Nova Santos, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquit, Fiona Biong, Sisfonio Balsac, Gabriel Bisaya, sinibapa ang mga ini ginamit sa pag-liquidate kan confidential funds kan na Office of the Vice President kan taon 2022 asin man 2023. Ang sinabitang mga pangaran na inot nang nagluwas
sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability kan taon 2024 katakod man kan confidential funds kan Vice Presidente. Mientras tanto sa iba pang barata, saro ng lay ang Republic Act number 12322 na nagtatao sa Department of Education nin libreng pagpili kan pinakamaray na paagi sa pagtukdo sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa basic education. Nagka-bertud ang sinabit ng propuesto matapos man na maglaps in the law an okan Agosto 2, 2026 sa lindong kan lay dahil man naka permanente ang DepEd sa sasaro sa ng paagi sa pagtukdo. Imbes, pwede man daining magpili sa paagi na mas bagay man sa mas madaling makanood ang mga estudyante. Binaguman kanli ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na dating nagpapako kan paggamit kan spiral progression approach sa pagtukdo. Sugo man kan DepEd na ripasuhon ang curriculum asin paagi kan pagtukdo kada 5 taon tangarigdang masiguro na epektibo pa man giraray ang mga ini. Magkaka bertud ang lay 15 dias matapos man ini na maipublikar sa official gazette o sa sarong periodiko na mas mahiwas na sirkulasyon. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado National Paman Giraray, pinapa-audit ni Senate President Jerwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission ang generation charges sa kuryente, partikular ang ipigkakarga sa presyo kan petrolyo sa ang generation charges na nasa 60%, asin pinakadakulang parte kan bayadan sa kuryente, papahiling sa pagkrear ng kuryente gikan sa mga planta. Sinawandoon ni Gatchalian na kung gustong pababaundaan bill sa kuryente, ang generation charge ang dapat natutukan asin siguraduhon na tama asin man may rason. Nagluluwas kaya na mayong audit sa generation charges asin sa mga inilalaog digdi na gastoson araw kan pagbakal kan petrolyo sa gabos. Nagabos da ang pigbabayadan sa konsumidor. Mantang piggalampagman ang ARC, nagsunad ang senador ng resolusyon na may kamautan na imbestigaran kan Senado ang kawaranin regular na cost audit sa generation charges sa kuryente. Dagos-dagos kita kan mga bareta, 21 minutos na. Makalis na alas 12 nin odto sa iba pang mga bareta sa lado National Paman Giraray. Ipigbalik ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa Vice President Vice President Sara Duterte ang banat kaini na dai siya professional o bako da siyang professional sa pagiging o sa iyang trabaho sa personal blog. Sinabi ni Castro na mas maray daang mag-atubang sa salming ang Vice Presidente asin haputon ang sa diri niya kung ano ang gustong sabihin kan professional ni Nulita garuda iba ang sa iyang pigagamit na dictionary. Pigasaro-saro ni Castro ang mga ginibo ni Vice Presidente Sara Duterte na harayo sa pamantayon kan pagiging professional arog na sanakan permi kaining personal na pagbiyahe sa ibang nasyon imbis na magtrabaho para sa mga Pilipino. May sarong biyahe pa subuot si Vice Presidente Duterte na dalan man ini nin concert ni Taylor Swift mantang igwang super typhoon digdi sa Pilipinas na malinaw daan na mayong pakiaram sa kondisyon kan Pilipinas. Sinabi ni Castro na ang subuot pag-hire ni Vice Presidente nin assassin ang mga pagmuda online asin pagsuntok kan sheriff na malinaw na daida ini bako ining gawi kan sarong profesional. Bilang sarong profesional, sinabi ni Castro na dapat aram kan Vice Presidente kung ano ang mangyayari sa nasyon alagad pati pakselika daida ka ini aram. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado National Paman Giraray, liwat nagresulta nin pagkahadit ang pagkakadiskubre nin mga kabaong sa nagkaperang parte sa Metro Manila. Yung
sarong kabaong ang binayaan harani sa Chinese Consulate duman sa Barangay Bel Air sa Makati City. Saro pa ang nanuparan sa Plaza Santa Cruz sa siyudad kan Manila. Sigon sa mga otoridad, iyon na ini ang pang-apat na insidente matapos mahiling ang mga parehas na kabaong sa Caloocan City, Quezon City, asin man Makati City. Sa laog kan mga kabaong, may mga retrato na nagkapirang Chinese official asin communist leader na may nakasurat na tataramo na salot asin man greedy. Sa ngunyan, mayo pang grupo o individual na nag-aako sa paglaag kan mga kabaong. Padagos man ang investigasyon kan mga pulis ng arig maaraman, ang motibo asin kung sisay ang nasa likod kan serye kan insidenteng ini. Labiog tanan mga baratang yato sa lado lokal, nakatalaan na magkapital ni nasa 350 milyon US dollars ang Philippine Geothermal Production Company Incorporated digdi sa probinsya ng Camarines Sur para sa rong geothermal energy project matapos makipag-meeting ang mga opisyal kan kumpanya kay Gobernador Elry Villaforte. Ang PGPC ang presenteng nagpapadalagan kan Tiwi Malinaw Geothermal Power Plant duman sa Albay na nagpuon pang mag-operate kan taon 1979. Sigon sa kumpanya, kabali ang banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur sa saindang drilling area, rason tangarig mahiling ninda ang dakulang potensyal kan probinsya para sa geothermal development. Sinabi ni PGPC President Napoleon Sapor Santos Jr. na naging produktibo ang saindang pag-imiriting sa gobyerno probinsyal asin ikinaugman ninda ang naging resulta kan sa indang paikipagtarabangan para sa itinutulod na proyekto. Mientras tanto, sinabi kan legal counsel kan kumpanya na dakulang tabang ang bilog na suporta kan provincial government ang arig maparikas ang proseso kan proyekto asin mas pang mapakusog ang kumpiyansa kan mga nagkakapital igdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sigon man kay Gobernador Elry Villaforte, importanteng lakdang ang paglaog kan mga renewable energy investments igdi sa probinsya. Ninulit abako sa naman ini ang mapahiwas sa supply kan kuryente kundi mabukas man nin mas dakol na oportunidad sa trabaho, negosyo asin dagdag na ganar para sa mga lokal na gobyerno. Mientras tanto, tinanggal na sa pwesto ang District Engineer kan Department of Public Works and Highways, Camarines Sur 1st District Engineering Office. Sigon ini kay DPWA Secretary Vince Dizon, matako din kan vehicular accident na nangyari sa Maharlika Highway sa Del Gallego, Camarines Sur kan Hulyo 29 kung sa intulong persona ang nalugadan. Base sa inot na investigasyon, kulang subuot ang mga warning signs, safety barriers as iba pang kinakaipuan na road safety devices sa parteng may ginigibong roadworks na posibleng naging rason kasi nabitang insidente. Para sa pagtanggal sa district engineer, sinabi man ni Secretary Dizon na papanimbagon kan DPWH ang kontraktor kan proyekto, ninuli man sa dahi nagibong maglaag ni mga bastanting mga patanid as in safety measures sa sinambit ng lugar. Mientras tanto, pigbisita man ni Secretary Dizon ang mga nalugado na biktima tangarig personal na aramon ang sa indang kamugtakan asin masiguro na maitatao sa inda ang kinakaipuhan na ayuda. Para tapos sa lado lokal, arestado ang sarong high-value individual matapos masamsam kan pagkakalkulong 646,000 na kantidad kan pigtutubudan ni Shabu na ginibong bypass operation sa Barangay Santa Teresita dyan sa Bao, Camarines Sur kas nagtalikod na Martes. Pigmidbit kan mga otoridad ang suspect bilang sarong 44 anyos na hailing driver, residente kan Baseco Port area duman sa Manila. Sigon sa report, nadakop ang suspect matapos subuot na magbabakal min sarong sachet na kan pigtutubudan na Shabu sa sarong pusher buyer, karibay kan 12,500 pesos na kwarta. Pero sa bypass item na kumpiskar man gikan sa suspect ang tulupang plastic bag na may laog nin pigtutubudan Shabu, sarong 500 peso bill, backpack, driver's license, asin iba pang personal na gamit. Pigkakarkulo ng 95 gramo ang kabilugan ng timbang, kanako ang pigtutubudan illegal na droga na may pigkakarkulong standard drug price na 646,000 pesos. Pigpanginutan ng operasyon kan Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, asin man ang mga anipatura kan pulis dyan sa Baaw, Siriman o sa pagkikipag-coordinar sa PIDEA Regional Office 5.
Matubang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5 as in Section 11 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pang mga bareta sa walang bareta ng Kitangunyan sa lado lokal, nagsumpa na sa 5,354 mga maestra as in school heads kan school divisions office kan Camarines Sur bilang mga bagong na-promote as in reclassified personnel sa lindong kan expanded career progression. And nag-atindir man sa aktibidad sinda Camarines Sur Governor Elry Villaforte, 2nd District Representative Luigi Villaforte, as in 5th District Representative Mix Villaforte, kung sa intinauan manin onra o pagsaludo ang mga ini ang importanteng papel kan mga maestra sa pagmolde kan mga jóvenes. Tinawandoon kan DepEd asin kan gobyerno provincial kan Camarines Sur ang sa inapadagos na pagtarabangan tangarig suportaran ang pag-uswag kan mga maestra asin school heads asin mas pang mapalangkaw ang kalidad kan edukasyon igli sa probinsya nin Camarines Sur. Sigon man ki Department of Education Secretary Sani Angara, mawat kan programa na matauanin mas maray na career advancement asin pagmidbid ang mga paratukdo asin school heads sa inang serbisyo sa edukasyon digdi sa nasyon. Kasabay man kan okasyon ang pagpanao kan lapel microphones gikan sa Office of the Presidential Social Fund bilang kadagdagan na suporta sa mas epektibong pagtukdo sa mga eskwelahan digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Bareta na kitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, nagluya na ang bagyong Maymay mantang padagos na naglalamang sa ibang parte ka Northern Luzon. Sigon sa Pag-asa, huring nasiripan si Maymay sa bisinidad kan Tanudan, Kalinga. Maluya ni naghihiro pasiring sa Sorsirangan. Patos-patos ang kusog na duros sa 55 kilometros kada oras, harani sa sentro asin may pagbugso na nag-abot man sa 90 kilometros kada oras. Nag-agi si Maymay sa mountainous terrain ka Northern Luzon antes makabot sa Eastern Coastal Waters kan Isabela asin Cagayan. Tiglalauman na padagos na maluya asin luya ining mabagtas sa direksyon na norteng Sirangan hasta sa dagos ng iba sa hero kan naghuumang tropical cyclone Dolphin nayaon sa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility. Mantang nasiripan man si Dolphin sa distansyang 1,450 kilometros, Sirangan, norteng Sirangan kan extreme northern Luzon, patos-patos kay ni ang kusog na duros na 150 kilometros kada oras. Mientras tanto, maoran sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, asin Occidental Mindoro, linuliman sa Oran, Darakan, Habagat. Unang barata na kitangon niya sa luwas kan Pilipinas. Na-diskubre kan mga otoridad na may kargang military ammunition ang Ukrainian cargo aircraft na inot ng pag-report na may nakakabit na military-grade explosives sa Leipzig, Halle Airport. Base sa botinis sa rong confidential police report. Sinabi man sa report na nakumpirmar kan mga forensic experts na ang pampasabog na nakakabit sa drone high military grade. Sigon man sa mga daay pagpangaranan na investigador, daay is nagsabog ang drone, ninulitan nagkaigwan ng technical defect sa explosive device na ini. Dahil digdi, mas pinakusog ang ginigibong counter-terrorism investigation duman sa Leipzig, Halle Airport na nagsiserving mayor na cargo hub as in NATO Military Logistics Center duman sa Germany as in pagkukonsiderar na parte kan country's critical infrastructure. Sigon sa German Interior Minister, ang insidente dahil may kukonsiderar na sarong hybrid attack na nagapahiling kan paglangkaw kan huma sa seguridad sa sinabitang nasyon. Nakataraan man na makipag-meeting ang mga opisyal gikan sa Baltic States, Poland, Sweden, Norway, Denmark at iba pang nasyon sa katapusan ka na gusto tangaring diskutiron ang pagpakusog kan sa indang militar. Ayan mga tugang ang tiniripon niya tong bareta sa BBS News Center.
Nakaibahan ta sa mga bareta sa lado lokal, Boyet Paderes. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol. Asin man Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 36 minutos. Makalis na po ang oras na alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке. Загорятся лампочки на потолке. Я смотрю на Bueno. наблюдать. Biyernes na kita mga tugang. Maurulay-ulay pa kita hasta at siya na alauna, hindi po sa programang. Pairan-hiran sana, ini po sa indong amigo Yetbo, Boyet Paderes po, sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol, asin man si Aye Camarote. Welcome po sa pang biyernes na edisyon kan programang Pahiran-hiran sana. Kuyain mo niya partner, subot mo niyan sa provincial, sa probinsya, bisita kan provincial government si DepEd Secretary Sani Angara. Siyempre, yaon man duman ang sa tuyang gobernador, si Goba El Rey Villapuerte. Nagkaigwangan nyo lang ng ang kaya nga aldaw, ang labi sa 5,300 ng mga school heads, sa Camarines Sur, sumpa, sinda itong mga na-promote, asin man reclassification sa DepEd, nanumpa nga niya na aldaw ang labi sa 5,300 na maestra, school heads, hali sa 5 distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Katakod ini kan sa idang promosyon, asin man na reclassification, sa sarong seremonyas na pinanginutan ni Department of Education na Secretary Sani Angara. Siyempre, yaon man na sa tuyang gobernador, asin sa sayang pataratara, pinabulaanan ka ini ni Angara ang naglalakop na impormasyon na papilang na ipapamahagi sa mga guro kapalit kan na laptop. Piglinaw kayo na dagos ang pag-distribuer kan mga laptop bantang nakakaigwa ng suway na pamamagi kan mga voice amplifier bilang karagdagang suporta sa mga guro. Kaya Saka ito bagang lapel microphone. Lapel microphone. Tangarig na dahil manggayo makonsumo. May mga teacher na maluya ang boses. Ito mga saradit ang boses na kaipuhanin lang padakulaon. Pakusugon. Bawang arog sa boses ko dahil ko nakaipuhaning microphone. Tag boses mo garong nagdadagundong. Pero itong may mga maestra na saradit ang boses. Ito garong mga supog magtaram. Ikaw mga maestra talagang saradit ang boses po. Pero nakukuyan napoprobaran ang tibay kang boses nila maghapon. Pero kung may mga mga kuya na kaya partner, pag mga grade 3, ay grade 4, iguana, paiba-ibang maestra na ang nagkakapot sa sarong klase. May mga subject teachers na sila. Pero kung grade 1, sarong sana talaga yan. Maghapon siya sanaan maghapon sila yan ang kaibanan mo, yung maestra yan. Ang mga estudyante, kamu sana. Kaya, kuyan man, mapagal man, kaya ibabaga,
nagkukuyan sinda, nagpapahingalo man. No? Magsururat mo na ngaya, mataon ng activities. Surat dyan ako. Siya nga ito mga yun magsurat dyan. Ba dyan ang sa tubangan nga, takupyahon mo nga dyan sa blackboard. Kamuman nga mag-ararugor nga kupupya na nga kamo dyan. Pero bako sa naman si... Barabadjing sa so, maestra. bako sa naman si Secretary Angara sa Paikan DepEd ang nagtataon yung laptop partner ang provincial government sa gabos na distrito digdi sa Camarines Sur. Nagtataon yung laptop sa mga teachers. Bako sa nang SUDEPED itong sa ahensya ninda na suportado ninda ang mga kamamaestrahan magtao. Taday man ninda yung kakayahon, tatawan ni saro-saro. Pero ang gobyerno provincial tinatawan talaga partner, no. Lalo na itong iniinot yung mga sa hararayong lugar para makasabay sa makasabay man sinda. Tadig di sa tuya sa sentro. Apwera sa harani, an access kan ko yan sa May internet, mga tower. May pero mga, sa hararayo. Tower kan na mga komunikasyon. Pero doon sa hararayong lugar, talaga kaipuan yan. Iguana ning mga wifi duman partner, no. Ano yan? Wi-Fi. Sa gobyerno provincial yan. Iguaman kayo na nakatoka na sa Roma na departamento diyan sa Kapitolyo partner na iyo nagbabaraban mga sinda nag-install ka-partner kay John Andy ICT. Sakaan gabos na kung ano pa ang nakakonektar na ahensya dyan. Kaya si Bote ka nakaduman sa Capitol, mayo ka. Sa nito ginibo. Kasudma man, yaon si Secretary Vince Dizon. Ay talagang mahiro na ang sa tuyang mga opisyal. Sigurado ang kadaklan na sa mga nagkukomentaryo sa pagbisita ka ng mga opisyal na kan gobyerno, sigurado nga makakandidato nga yan. Ay siyempre tama yan mapabulan. Siyempre si Secretary Vince Dizon sa DPWH. Okay po man talagang lilibot iyan. Di man pwedeng dayan maglibot. Siyempre, kabali na yan sa trabaho ninda. Bahala naman sila kung magkandidato sila. Sa DepEd man, dahil man pwedeng... Depende naman yan sa mga tao kung nabutan sila o dahil. Sa DepEd man, dahil man pwedeng dahil maglibot pig-aara man kayo. Kumusta ang mga... Kung ano problema kan mga school, kan mga estudyante, kan mga maestra. Kaya ako yan, mabayan talang po. Ayan man sa mga nakatukang gibuhon. Magalas ka mo kung halimbawa halimbawa kapitan ka kan sarong barangay, sige na ang libot mo sa gabos na barangay. Mga kandidato talaga yan. Kandidato kang kagawad. Sige na ang libot-libot mo sa zona, mga zona-zona. Kuya po, kay ba na yan dyan sa pagpabisto? Paano mabisto na siya si na Pilato? Okay, partner, shout out kita sa mga nagdadalan sa tuya. Maray na ogdo po. Duman sa mga sa radyo lang naka-tune in. Yaon sa 91.9 po sa Birikan kan sa inong mga radyo. Diyan sa mga ngayon ko yan indo sa radyo. 91.9. Di ikaw na sabi ka rin naaagaw ka mo ka itong sarong istasyon. Ay, sabi ko, di mo pagtugutan na agawon. Ilaag mo na yan dyan sa 91.9, tangila na, tangarig dahil na yan mahiro pa. Isabit sa langkaw ang radyo iposisyon na po nindo, laga ng antena, tangarig na dahil na yan maghiro-hiro. Yaon na yan dyan sa BBS. Maray na ito pala kay Reporsado ni? Joseph Reporsado. Sir Lauro Rivera San Luis, si Merna Ascutia, Ricio Nuestro, Sani Sey Di Castro. Maray na ito sa ilo mga amiga. Palagos lang sa pagantabay sa programang Pahiran-hiran sana. Francisco Estrupiang sa Kuya Kabats, dyan sa Tagkawayan High School. Kumusta na pang? Kumusta lang buhay-buhay? Siguro mayayamanon ka lang unyan. Ngayon, iman batchmate ko kang high school, si Nilids De La Rama, marinaw to sa imo ni Lids. Dyan sa Ocampo, Camarines Sur, nakaantabay man sa Satuya. Pero biyernes na ngunyan. Biyernes na, Pero si Bilog kong si Manang ngunyan. Merkulis lang.
bilog kong si Manang yan, stress naman, ano, pa-stress naman. Pa-stress ang buong si Manang tangon yan. Grabing pa-stress sa buhay. Ang grabing may pa-stress mga- yung mayong kwarta. Garo, may asikaso ako, nagaro ako pagal-pagal na maray. No, ano do ang tama akong gibuhon. Kaya ngunyan, no, may obligasyon naman ako ngunyan. Kaya dapat sa ko nagbibiri bitamina, itong siging tuyaw sa ko, matabaong ka na ngaya, labot mo. Okay lang yan, kaysa man mahiling nindo akong maniwangong ka na, maniwangon na baga Mas ngayon si... marera ito nga tuyaw Ano sa na daw imong ngay- pataba Oo. kaysa duman sa ano ka na Maniwang. baga nga tiklad. Ano? Okay man lang yan, no? Ako talaga nagkukuyan ako. Diet. Nagkakakan ako nin tulta, buko man na itong manruluya ako. Ano, mapagal-bagayan maruluya kapag tapos. At saka pating may edad na kita, baka madismayo pa ako kundi ako asikaso kang buhay ko. Okay na yan, mataba, mayo man problema. Daan importante, healthy si buhay ko. Ayan. Bueno, ano ang mga na baro-baro mo? Ganyan na aldaw na biyernes, mga tugang. Aldaw ning biyernes, ay araw mo daw partner duman sa United Kingdom. Ano? Sarong 26 anyos na lalaki ang suminakat sa atupan na sarong ospital. Ano? Sa atupan sarong ospital. Ang problema kung kaya siya dinakop kan mga pulis, ang costume na partner, itong kikamatayan. Grabe. Ayaw siya naman sa atop kan hospital. Pagkatapos nakakostum siya rin kamatay, may dardara pa siyang karit. Ay, makatakot talaga Oo. yan. Ang gigibo niya parte, pagpaparahiling niya itong mga pasyente, saro-saro, papaksyon niya itong mga pasyente. Siyempre, takot ba itong mga pasyente? Ay, sinusundo na ngayon ako ni kamatayan. Oo. Nagka-revoke. Ay, kaya sinakat siya ngunyan ka mga pulis. Diba? Bumaba ko ngayon dyan, bumaba ka. Nagkakaribok kaya mga pasyente una ngayon ninda pigsusundok mo na sinda tayo ka ngayon ang costume mo may dardara kang karit nakatalukbong ka ng itom pado mo ito hanggang sa ibaba kaya nakakatarakot ang mga ang mga pasyente sa ospital halos sa 50 minutos siya na nakahiling sa mga pasyente as in lumabas sa staff ka na hospital. Kaya Ano to, trip niya man lang? trip lang niya, nagkagulo na, may nagreporta sa polis, kaya siya, sila katduman kan mga bumbero, polis, as in, multa siya partner ng 26,000 kung sa peso, 26,000 pesos, para makatapos na umamin sa korte na talagang trip lang niya ang sinambit ng pangyayari. Pero pinamulta siya ng 26,000 kan na korte. Huli siya sa laging Takot man rason kan pagtakot. Ikaw daw partner makahiling kang araw ka yan. Medyo didiridiklong pati na nahilig naman siya atop ka ng hospital. May si kamatayan na ngayon. Marangalit ba ko si San Pedro? Duwa baga ang mga nahihiling. Pedro, madara pa siyang manok. May pambulang na manok. Kaya ako yan, dahil na pag-arugol ng araw ka ng trip siguradong magkakakaso ka. Para man duman sa mga kuyan, sa mga may planong magkandidato, kuyan, bayo pa pong suspension, dahil pa suspendido kuyan, SK and barangay election. Kaya itong mga kinapital nindo, nagkapital na kamo, painom na, nagpakakan, nagtahako ng mga solicitation, ay kuyan po yan. Dagos-dagos, mayo pa pong pinipirmahan na pagsusubilikan na BSKA election 2026. Kaya sige lang kamo, pakakan, painom mo, receive kan mga kuyan, kan mga solicitation. Yan po kuyan, sa September 29 calendar September 28 to October 5, 2026 filing po yan kan certificates of candidacy. September 28 to October 21 campaigning is prohibited. October 3, November hanggang November 9
election period, o yan na po dyan ha, gun ban na, dahil na magparahiwad-hiwad dyan na may nakaukbit na badil ta, dakulang kaso po ang sendong aatubangon. October 21 to, 22 to 31, campaign period. O, pwede na po kamo din maghiwa-hiwa. Ano? Kaya na, maglibot-libot sa barangay, magparakuraw na ako po, kandidato, iboto nindo ako. Pwede na dyan. October 22 hanggang 31. November 2, 2026, yan po, ano, an election date. O, dyan na po, pagkakaibuan na ng election, burutuhan na nindo. Matugang itong mga krusunada nindo na mga kandidato. Mag-isip kito kamo ning maray na ibuboto itong sa paghuna nindo, makakatabang sa indo. Ano, bako itong sige sa lang halat ting honorarium. Malawag dyan sa session hall, nakabungkos ding tuwalya ang payo na mumalawod. Ay, tapos mayo man nagaginibo, ano, ang habol sa naman itong mga seminar, mga seminar di sa Naga, sa Ligaspi, igwang allowance o mairinom. Pagkatapos mag-irino, pagkakabangin, nag-attend ka seminar, yaon sa lugan hotel, ano, tapos makuha ng babae, papabaylihon sa lamisa. O, ay, kuya niyan, yan lang ang habol kan iba't ang mga kababayan na gusto magkandidato, ay pag ako nga naging kagawad nga sa kuya nga, sa seminar nga, makro ang ngayak taning inumo-duman lang nga kita sa lugan hotel, kita ma-attender ng seminaro. Kaya man pag uli sa inlang barangay, negative, ano, negative ang payo. Dahil lamang maisabi duman sa mga kabarangay kung ano ang nanoodlan ninda sa seminar. Ano, dapat may daradara silang notebook, ballpen, ililista ito mga importante, ito mga nanoodlan, para pag abot sa barangay, pag uruli, ay may share kita sa mga kabarangay ta. Bako itong dyan lang ta, sigang yaba-yaba, maduman sa Buklo, duman sa kuyan sa Ligaspi, maduman sa tarong lugar na kalakul kabaret. Duman pati si kapitan niya, duman sa kabaret, ano, dahil nag-attender ng seminar. Kaya ba yung naglalaog sa payo, pag uruli, tulala manggiraray. Pero mga kuya niyan, Apod si kuyan, si admin Noel Soriano, alata sa sige lang partner. Si kuyan si Administrator Noel Soriano kan banwaan ning Ukampo, ano, Camarines Sur. Siya po kuyan, siyang admin diyan sa Ukampo na mahigos, ano, mabuot perming dakul ang tao din sa iyang opisina partner, si admin Noel Soriano, ano. Igwa na kita duman na proposal para sa calendar of activities kan banwaan ning Ukampo Camarines Sur. Kaya siya dati sa partner na konsyal kan Ukampo, kaya lang nag-ulay si Daling Mayor Alan Go na dahil ka lang una ngaya. Ika lang ngaya na magtukaw bilang administrador. Arap ko nga makakatabang igdi sa kuya para sa paggobernar ka na banwaan ka na Ukampo Camarines Sur. Nagahapot kong VAT unan VAT, ay pagpapagibuan na ng check ni... Kaya bilib ako dyan. Ano, ito po nga kuyanta, ito po nga dohol ko duman, nagpaukapukin sa Ronaldo. Ay, mayo na si number mo, dahil kada kayo ng sima. Ay, mayo. Si number mo, mayo na ito, ano? Mayo na to. Iba na ang number ko. Diyan lang sa imo mag-contact. Ano, si Sir na Noel, kuyanta, may proposal po kita naman, sinumiter na sa sayang opisina, ito pong calendar of activities kan banwaan kan Ukampo sa nagdadangadang pong kapistahan. No rin ang August partner. Sa Lunes na lang mag-interview tao kinamay na. Sa Lunes makakaibalan ta po ang administrador kan banwaan na Ukampo, ano. Approve without thinking ang pigada sa iyang kuyan. Proposal para sa calendar of activities kan banwaan na Ukampo Camarines Sur. Aram po kuyan, madali lang piyesta dyan sa banwaan na yan, kaya halos sa aral daw may mga activities na kang
na dyan na ginigibo sa Ocampo kan sa Aldaw. Kasunod ba, partner? Itong mga ani, ano? O, mga ani kan mga malalay na kuyan, barangay, kung ano ang mga tanong nila dyan. Halimbawa, mais. O, dadaraw niyan sa runga lugar duman sa kuyan, COVID court. Ano, may mga atama na kanding. Ito nga ning kanding na pag atama ni Dutdut ay mapasali na ito duman, partner. Ano, ang kinakakan pandesal. Ano, pero ang kanding na ito, pag naluglag sa daga ang tinapay, dahil na kinakakan, ay ako, social man niya ako ng kanding na ataman mo, Dutdut. Ito ang kanding na dakula na ang pangaran niya, Uka. Ang pangarap itong kanding si Uka. Kaya si Uka mapasali po dyan sa Ocampo. Dahil sila nagkakakanduot ang kinakakanya pandesal tinapay. Yan ang mga mga atama ni Dutdut. Yung, di ba may calendar of activity ka kan Ocampo, pakikuyan mo tabi. Madali lang ta. Oo, masupog ki kuyan, ki admin. Kuya na, madali na pati ang piyesta dyan sa kuyan. Dyan po sa Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur. So may kuyan kita i-announce taan sa natatadatang minuto. I-announce mi po an kuyan calendar of activities kan Banwaan in Ocampo, Camarines Sur mga tugang. Nagkukuyan sinda kasuugma iyo an Agri Fair. Tapos kasubanggi an Farmers Night. Ngunyan na may hahanap ako digdi. Ayan. Subanggi sa Farmers Night, ganyan, ano daw si... iyo. Nakuha mo na. Huli na sa nadigdi, kuya na ini. Naawalat ko lang duman sa lamisa ko, duman sa araw. Pero, huwag ka manggarong ko. Huli na, Anong pizza ko niyan, partner? Wala na yan, Yan, basahon ta pa yan. Kunya na Aldaw, anong pizza mo niyan? Pizza City. Pizza 7. Pizza City po, IPs na ito po mga indigenous people, kaldawan ko niyan dyan sa Ocampo Street Dance. Mapasali man po sila dyan, maparaparada sila dyan sa mga mayor na tinampukan Ocampo, Camarines Sur. Ocampo Sports and Cultural Complex, kasunod ba ang Agri-Trade Fair and the Farmers Night. Yan po dyan itong mga magagayon na mga pinagnangalasan tang mga halimbawa mga gulayon, talong, palabaan, upo, kalbasa. Kaya ugmahon po ang tatoy mga kababayan dyan, mga bisita, kanya-kanyang barakal kan mga gulayon, kan pizza size ang tree planting activity. Sa aga po, August 8, ALS Day, Ocampo Sports and Cultural Complex yan. Sa August 9, chess tournament. Yan po dyan, mapasali po dyan ang mga madudunong na mga parakawat kan inaapod na ahedress o chess. Sa kuya, hindi ko na kung anong pizza na ni gay majorette competition. Ay, ini ang maugma partner. Ang ngarak nga kalit hindi sa mga gay na ini mga majorette, masulob sila ng mga rilipot na short. May natarambling dyan, may kuya na lang narilito. Pirang minutes na lang, basta na itong mga masurunod pang kuya. August 10, 77 na Foundation Anniversary. August 11, tapos August 10, Foundation Anniversary. Foundation Day Parade, LGU Night. August 11 po, PW Day. Kung may mga kanina. August 12, 3rd Mayor's Cup Fire and Rescue Olympics. August 13, Senior Citizens Day. Mobile blood donation. August 15, Beer Plaza. Paborito mo. Paborito ko. August 16, CTP DRRM Parada yan. August 17, Amateur Boxing tournament. August 18,
Himuluan Festival. Barangay Night, August 19, Youth Night. August 20, 104 Town Paris Fiesta. Kapiyastahan niya, Fiesta. Petsa 20 po, dyan sa Ocampo. August 21, Mr. and Mrs. O garo dyan man kita sa Mr. and Mrs. Night. na yan. August 27, Mobile Blood Donation. As in August 29, Mobile Blood Donation. Yan po ha, ang calendar of activities. Diyan po sa Banuaan kan Ocampo, Camarines Sur. Anong programang ini, mga tugang hatod sa Indukan lokal na gobyerno kan Banwaan na Ocampo sa pamamayo ni Mayor Alan Go. And siyempre, yaon dyan ang mabuot na administrator, Noel Capestrano Soriano. And kumusta man kikagawad Tisay Tisay. Soriano, Municipal Councilor, dyan po sa Maghipag. Banwaan ni Ocampo, Camarines Sur. Bueno, Mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa agaliwat. Mag-irimanan po kita, Sibuyat Paderes. sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote, ako si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Adis maras ang nasumsum